nakita nila na umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo. So, umuwi sila sa bayan ng Jerusalem at kung saan nandoon ang kanilang tirahan at lahat, nagkasiya po sila 120 church members po. Yan po ang Church of Jerusalem. 30 AD po yan hanggang 33 AD. Dahil sa kanila nangaral ang Panginoon Kristo at umakyat naman ang Panginoon Kristo sa langit 33 AD. So, yan po ang founding year ng original Christian Church, Church of Jerusalem. Sa panahon ni Kristo, sa kanyang pangaral, at hanggang siya ay napako sa krus, nilibing, tapos nabuhay muli, then umakyat sa langit. 30 AD, nag-umpisa ang mangaral ang Kristo, at umakyat naman siya sa langit 33 AD. So sa span of 3 years, 120 members po mga original na nanatili sa katuruan ni Kristo. Dahil libo-libo po ang nakikinig ng Ebanghelyo na nangaral ang Panginoon Kristo, mga may 5,000, may 3,000. Ngunit hindi po sila nanatili sa aral ni Kristo hanggang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit. 120 lang po ang tapat na mga followers ni Christ sa kanyang pag-akyat sa langit. Acts of the Apostles chapter 1 verse 12 up to 15. 120 members lamang sila. So yan po mga minamahal ang original na Church of Christ sa Jerusalem po yan, na nagiging tapat na miyembro ng Panginoon Kristo hanggang siya ay umakyat sa langit. Ang pagpatuloy naman ng pangaral ng mga apostol ay nadagdagan sila ng may 5,000 na nadagdag sa Church of Jerusalem, then may 3,000, kumbaga ay more or less mga 8,000 more or less, batay po sa ating mga basang mga talata sa Biblia. Idinagdag sa iglesia mga libo-libong mga miyembro sa kapanahonan ng pangaral ni na Apostol San Pedro. Ang ibig lamang sabihin dito, ang pinaka-original church po ay ang Church of Jerusalem. Hindi po ang Roman Catholic Apostolic Church. Dahil sumulpot po ang Roman Catholic Apostolic Church sa panahon ng 325 AD, kasabay rin ng kanilang doktrina na Trinity. Pero ang doktrina po ng original Christian Church sa Jerusalem, ang kanilang doktrina ay One God, the Holy One. Kaya nanaig po ang doktrinang iyan from year 1st century. Ayan po ang doktrinang dala ng mga apostol. One God, the Holy One. Batay po yan sa Old Testament at saka New Testament. Mabasa po yan sa mga sulat ng mga apostol at sa Ebanghelyo. Sa New Testament books, mabasa. Isa lamang ang Diyos, ang tawag sa Kanya ay God, the Holy One. Pero itong doktrinang dala ng Iglesia Katolika Romana ay God, the Holy Trinity. 3 persona sa isang Diyos. So, yan po ang iba, mga minamahal. Iba ang ebanghelyo ng
Iglesia Katolika Romana. Kahit na kiniklaim nila na ang kanilang pinakaunang Pope ay si Apostol San Pedro, hindi po natin mabasa sa Biblia yan. Totoo na si Apostol San Pedro ay nanguna siya sa Church of Jerusalem. Yun po ang original church. Kasama ang mga 12 apostol at kasama rin si Birheng Maria at gayon din may mga lahat-lahat sila po ay 120 original members at nadagdagan ng 5,000, 3,000, ibig sabihin, ang mga ilang libo lang po sila sa Church of Jerusalem. Sa makatuwid, year 30 AD. Ano ha? Hanggang sa namatay na ang mga apostoles, basta halos na kumpleto nila ang 100 years, 1 century po yan. 30 hanggang 100 AD sa first century. Kasi si Apostoles San Juan, namatay siya more or less between 97 AD and 100 AD. So nakumpleto po ng isang century ang buong pangaral ng tunay at genuine na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa magitan ng mga buhay ng mga apostoles sa kapanahonan ng first century at naisulat po nila ang kanilang mga libro na tinatawag na New Testament. Yan po ngayon ang batayan ng ating pangaral, mga minamahal. So, ang claim ng Iglesia Katolika Romana ay yan po ay batay lamang sa haka-haka nila. Pansarili lang ba na doktrina? Hindi po mabasa sa Biblia. Totoo na itinayo ang Iglesia ng Panginoon Jesucristo sa Jerusalem year 30 AD. Nag-umpisa po yan. Yun din po ang kiniklaim ng Iglesia Katolika Romana, pero mali. Hindi po natin mabasa ang kanilang pangalan sa Biblia na Roman Catholic Apostolic Church. Wala po tayong mabasa niyan ho. Kaya iyan po ang una nating masabi na ang Iglesia Katolika Romana hindi siya tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kahit na kiniklaim nila na si Apostol San Pedro ang kanilang pinakaunang Pope. Si Apostol San Pedro hindi po tinatawag na Pope sa Biblia, mga minahal. Siya po ay isang apostoles ng Church of Jerusalem. So, naitayo ang Iglesia Katolika Romana more or less sa 3rd century, beginning 325 AD. Kasabay rin po ng Doctrine of Trinity nila. Ano muna sa kanila? Bishop of Rome, tinatawag nila na Pope. 3rd century po yan. Pero ang tunay na iglesia ng Panginoon Jesucristo sa Church of Jerusalem, si Apostol San Pedro, hindi po siya Pope. Hindi po siya Papa dahil pinagbawal po na tawaging Holy Father ang mga tao dito sa lupa. Itinuro po yan ng Panginoon Jesucristo. Kaya hindi po Holy Father si St. Peter, na katulad ng Pope ng Iglesia Katolika Romana na tinatawag nilang Holy Father, the Pope of Rome, otherwise known as Santo Papa, na tinatawag natin. So, yan po ang katuruan ng Iglesia Katolika Romana na hindi po nababatay sa Biblia. So, kung ang claim ng Iglesia Katolika Romana na sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Hesukristo, batay sa Biblia, yan po ay hindi totoo. Bakit? 325 AD lang naitayo ang Iglesia Katolika Apostolada Romana na pinangungunahan ng Pope of Rome, Bishop of Rome, na tinatawag nilang Santo Papa o Holy Father. Ano ang mga katiwalian, kasinungalingan at kabulaanan ng doktrina ng Iglesia Katolika Romana? Bawal tawagin
na Holy Father ang nangulo sa reliyon. Itinuro po yan ng Panginoon Kristo, huwag ninyong tawaging Ama. Ang tao, dahil isa lamang ang Holy Father, ang Diyos sa langit. Katuruan po yan ng Biblia. Pero ano ang katuruan ng Iglesia Katolika Romana? Na sumulpot 325 AD or 3rd century. Ang kanilang Pope, tinatawag nilang Holy Father, Santo Papa. So, iyan ay bulaang iglesia. Pangalawa, ang claim ng Pope or Bishop of Rome o Santo Papa na siya ay apostoles na nagmana sa pagka-apostolada ni San Pedro sa iglesia ni Cristo na year 30 AD. So, pinagpatuloy lang daw nila umano ang pangaral ng iglesia dahil sa tinanggap di umano ng obispo ng Roma ang posisyon ni San Pedro bilang apostoles. Mga minamahal, ang katuruan na yan ay kasinungalingan. Bakit? Gawa-gawa lang po nila yan. Kasi po, wala tayong mababasa sa Biblia na tinurn over ni Apostle Peter ang susi sa langit at sa lupa. Hindi niya ibinigay kanino man. Wala tayong mababasa sa Biblia niyan. Mga minamahal, ang nagdeklara na yan ay ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Basahin natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Versikulo 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayoy, pinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon, ang panahong iyon, nagpasimulang pinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya ay pumuraon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya ay patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. See? Mga minamahal, Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 21. Mga minamahal, sabi ni Panginoong Hesukristo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So, magbigay di umano, batay sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus kay San Pedro, yan po ang pangako niya. Ibig sabihin, mga minamahal, walang mabasa na ang Panginoong Hesukristo ay nagtalaga ng ibang apostol maliban sa mga 12 apostol at kay Apostol San Pablo. Sila lamang po ang mga apostoles ng Panginoong Hesus. So kung meron mang lilitaw na ibang mga apostol, ang tawag po dyan ay bulaang mga apostol. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang
11. Ito ang ating mabasa. Ang sabi rito, Dos Corinto Kapitulo 11 versikulo 13 hanggang 15, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, nangagpakunwaring mga apostol ni Kristo. So ang mga sumulpot na mga apostol na hindi mga apostol ni Kristo, bulaang mga apostol po yan, mga minamahal. Dahil sabi kasi ni Apostol San Pablo, sila ang pinakahuling mga apostoles. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 9. Ito ang ating mababasa. Sabi ni Apostol San Pablo, sapagkat iniisip ko na pinalitan ng Diyos kami mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ay ginawang panuuri ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. So ang the last apostles ay 12 apostles na pinangunahan ni San Pedro na sa Church of Jerusalem. Si Apostol San Pablo naman ay siya naman ay nangunguna sa mga apostol ng mga hintil. Ang kanyang house church ay sa Rome. First century po yan, more or less 60 AD or 59 AD hanggang 67 AD si Apostol San Pablo sa Roma. Nabilanggo kasi siya doon eh. Nabilanggo siya more or less 59 AD. Then after 3 years, pinalaya siya. Then malaya siyang nangaral ng Ebanghelyo. Una niyang pinangaralan ay ang mga Hudyo na galing ng Israel na nanirahan sa Roma. Then marami ring mga Hintil siyang naaralan. So nagkaroon din ng house church sa Roma. So ang unang nakapagtatag ng iglesia sa Roma ay si Apostol San Pablo, hindi si Apostol San Pedro. So mali ang claim ng Roman Catholic Apostolic Church na si Apostol San Pedro ang kanilang unang Pope. Dahil si Apostol San Pedro hindi Pope, siya ay Apostoles. Never mabasa natin na si Apostol San Pedro ay Papa or Pope. Pinagbawal kasi yan. Huwag tawaging Holy Father ang mga tao. Dahil isa lamang Holy Father ang Ama, ang Diyos na sa langit. See? Kaya bulaang relihiyon po itong anong tawag nito? Itong Roman Catholic Apostolic Church. Batay sa panunukat ng iglesia ng nasa Biblia. Hindi po siya iglesia ng nasa Biblia. Ang Roman Catholic Apostolic Church. Bakit siya bulaan? Ganito. Ang claim niya, si Apostol San Pedro ang una niyang Pope. Mali. Dahil si Apostol San Pedro ay hindi Pope. Hindi siya Santo Papa. Siya po ay Apostoles sa Church of Jerusalem. 30 AD po yan. Ang Iglesia Katolika Romana, ang kanilang Pope, tinatawag nilang Holy Father. Sa Biblia, mali po yan. Bawal. So, ibang itong church organization ng Roman Catholic Church, hindi talaga sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Eh, nagtuturo sila ng kamalian eh. Inililigaw nilang totoong nasa Biblia eh. Lalapastanganin pa nila, tatawagin pa nila mga kulto yung mga Christian churches ngayon eh, na hindi nila sakop eh. Sabi nila, mga kulto kayo, mga heretic kayo, mga ignorante kayo, mga protestante kayo, mga rebelde kayo. Ayun ang kanilang doktrina. Oh.
Grabe, mga minamahal. Kaya ako, isa sa mga tinawag ng Diyos, ay nangaral sa inyo batay sa ating mabasa sa Biblia. So, kailangan huwag ibahin ang Ebanghelyo. Galatia Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 12. Pagkaiba raw ang tinuturo at hindi batay sa Biblia, kailangan daw po itakwil, mga minamahal. Ito ang sinasabi. Sabi ni Apostol San Pablo, ako'y namangha, nakidali ninyo ng silipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo ay nagsisiligalig at nangag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahit man kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Sapagkat ako bagay ng hikayat gayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y nagbigay lugod pa sa mga tao, hindi ako maging alipin ni Kristo. Sapagkat aking pinapatalasta sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking pinapangaral, na ito hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa magitan ng pahayag ni Kristo. So ang ebanghelyo na pinapangaral ni Apostol San Pablo, sila ang pinakahuli-hulihang mga apostol. So kung may darating na magtuturo na sila ay apostol, ang sabi ni Apostol San Pedro, San Pablo ay mga bulaang apostol. 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Ano sila? Mga apostol po ni Satanas. Mabasa po niyo yan sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Basahin natin. Ito ang ating mabasa. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magkunwari na waring ministro ng katuwiran ng kanilang wakas ay magsang-ayon sa kanilang mga gawa. Bulaang apostol po ang Pope ng Rome na kanilang sinasabi na siya raw ay apostol na nagpatuloy sa apostolada ni San Pedro. Kaya nga, ang kanilang pangalan ng kanilang iglesia ay Iglesia Katolika Apostolada Romana. Roman Catholic Apostolic Church. See? Apostleship po. Kaya ang nangulo sa kanila, bulaang apostol. Amen? Sila lamang po ang nag-claim niyan. So, iba ang kanilang ebanghelyo. Pangalawa, 30 AD, ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Ang Iglesia Katolika Romana, 325 AD. Si Kristo ay umakyat sa langit, 33 AD. Ang layo ng pagitan. 200 years bago sumulpot ang Iglesia Katolika Romana. May gana pa silang mag-claim na sila ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Yan po ay malaking kabulaanan sa magitan lamang ng year, agwat ng taon, 200 years bago sumulpot ang Iglesia Katolika Romana, year 325 AD. Namatay na lahat ang mga apostoles. Never na tinurn over na sinabi ni Apostol San Pedro sa obispo ng Roma, o ito, ang sose, ibibigay ko sa inyo. O ito ang aking trono, ibibigay ko sa inyo. Walang sinabi ng ganyan. Si Apostol San Pedro, hindi natin mabasa yan sa Biblia. Pero doktrina nila, the chair of Peter, ay ipinagpatuloy daw, ang trono daw nila. Kaya itinayo nila yung
Basilica, Cathedral doon sa Vatican City, tawag nila dyan, Basilica of St. Peter. Di umano, si San Pedro, ang buto ni San Pedro, yun daw umano sa ilalim ng Basilica, andoon umano ang Tomb of St. Peter. Bahala na sila kung gaano katotoo yan. See? Bahala na kayo mga kapatid. Pero kahit nasabihin nila na ang buto ni San Pedro, diyan inilibing si San Pedro, hindi nangahulugan na si San Pedro ang kanilang obispo. Gawa-gawa lang nila yan. Para lang talaga sabihin na ang ebidensya nila na doon namatay si San Pedro at inilibing sa kanilang ginawa nila ng basilika, sila na ang tunay na iglesia itinayo ni Jesucristo? No! Mga minamahal, never! Never. Bakit? Iba ang kanilang ebanghelyo. Tandaan ninyo. Si Jesucristo ay nagturo na ang Diyos ay Espiritu. Ipinagbawal ang paggawa ng mga larawan o simbolismo. Sa larawan ni Jesucristo o sa larawan ng Diyos. Roma, Kapitulo 1, versikulo 15. Hanggang basahin natin. Mga minamahal. Roma, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 32. Kaya nga sagad ng akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong na nga sa Roma, sabi ni Apostol San Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na ikaligtas ng bawat sumampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grigo. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa panampalataya hanggang sa panampalataya gaya ng nasulat. Ngunit ang nabuhay ay mabuhay sa panggitan ng panampalataya sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa kasamaan at kalikuan ng mga tao, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan sapagkat ang nakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyong hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakitang maliwanag sapagkat tanto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nilolahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkos ni walang kabuluhan. Sa kanilang pagmatuwid at mamangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsigapang. See? Gumawa raw sila ng mga ribolto. Ang mga taong nasa Roma. Anong relihiyon ang nasa Roma? Sa ngayon, ang Iglesia Katolika Apostolada Romana. Makikita natin sa kanilang mga simbahan at basilika at sa mga katedral nila ang mga santo o santa o mga patron at mga ribulto ng mga 12 apostol umano at ribulto di umano ni Kristo na nakadipa sa krus diyan sa kanilang mga altar at sa mga gilid ng kanilang mga katedral at nakalagay Enre. Mga minamahal, ano po ang kabuluanan diyan? Ipinagbawal po ang paggawa ng mga larawan o mga ribulto. Bawal po ang simbolismo dahil ang Diyos ay espiritu, hindi siya nakikita. Kaya sabi ni Apostol San Pablo, hindi siya dapat gawan ng larawan o simbolismo na larawan ng tao. O ngayon, pumunta kayo sa Vatican City ngayon, nakadipa. May nakadipa roon, di umano. At gayon din sa kanilang mga simbahan, di umano, iyon ang Kristo.
may karatula Henry. Anong ibig sabihin? Di umano ng Henry. Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Sa Latin. Sa Latin po yan. Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Ang kumpleto pong sitas, mabasa po natin sa Juan Kapitulo 19, versikulo 20. Ito ang ating mabasa. Hanggang 22. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus. Ang nasusulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Sa English, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Sa Latin, Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Sa versikulo 20, maraming ang sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan at ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, hari ako na mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko. So, ibig ipatanggal ng mga Hudyo ang nasusulat na Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Ang gusto nila, ang isulat ni Pilato ay versikulo 21, sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, hari ako ng mga Hudyo. Ayaw ipasulat ng mga Hudyo na siya ay hari nila, kundi ang ipasulat nila na di umano'y sinabi ni Kristo na siya ay hari ng mga Hudyo. Sabi ni Poncio Pilato, ang naisulat ko na. Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Kompleto, mga minamahal. Tatlong translation. Una, Hebrew. Pangalawa, ay Greek, pangatlo ay Latin. Mga minamahal, ito po ang order ng pagkasulat. Juan Kapitulo 19, versikulo 19. Juan Kapitulo 19, versikulo 19. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat, inilagay sa ulunan ng cross, at ang nasusulat ay, Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Complete sentence po yan. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Sa Latin, Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum. Mga minamahal. So, ibig sabihin, ang tunay na Hesukristo na nakapako sa krus sa Kalbaryo, nung siya'y namatay habang nasa krus, ay binilagyan ng karatula. Ipinasulat ni Pilato na Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum, King o Jesus of Nazareth, King of the Jews. Ngayon, sa tunay po na Hesukristo po yan, kompleto, at tatlong salin po, Hebrew, Greek, Latin. See?
So, ang Latin, dahil ang Iglesia Katolika Romana ang nag-claim na sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, so, gumawa rin sila ng cross. Ang ginawa nila ng cross, may kahoy na cross, pagkatapos may kahoy din na ribulto na mukha ng tao, nang sabi nila, yun daw ay si Kristo nakadipa. May tapis ng kaunti sa harapan para hindi malantad. Hubot-hubad po yun, pero may tapis na cover. So nakadipa. Nakalagay sa itaas, sa uluhan, may karatula, sa ribulto na nasa kanilang mga altar, nakalagay INRE. Capital I, capital N, capital R, capital I. INRE. Yun po ang initial. Kung ating tingnan sa ating pag-research, initial umano ng Jesus Nazarenos Rex Judaeorum. So ano ang nangyari? Dahil yun ay ribulto, yun po ay bulaang Kristo. Ano pa? Sa karatula na inilagay, shortcut, INRE. Mga minamahal. Shortcut. Pinutol nila. Na dapat kumpleto yon. Complete sentence po ang nasa Biblia. O, ngayon dahil sa hindi totoo, at bula ang Kristo ang pinapangaral ng Iglesia Katolika Apostolada Romana, mismo ang kanilang kabulaanan na isang imahin, na isang krus at nakadipa di umano ang Kristo na may karatulan na INRE, paano nila nalaman na yan ang mukha ni Kristo? Isang kabulaanan yan. Walang nakakita sa mukha ni Kristo maliban lamang sa kanyang mga apostoles at yung mga tao na nandoon sa kapanahonan ng pagkapako sa cross. Yon ang mga saksi. Nakita nila ang mukha ni Kristo. Year 33 AD po yan. Pero never nakakita sa mukha ni Kristo yung mga miyembro ng Iglesia Katolika Romana umpisa noong 325 AD. Bakit? Sinabi mismo ni Apostol San Pedro na ang kanilang inaralan na mga Hudyo, na sabi ni Apostol San Pedro, bagaman hindi ninyo nakikita na mukhaan si Jesucristo, year, ano po yan, 1st century. Kayo ay sumampalataya. Basahin natin. Unang Pedro, Kapitulo 1, ang sabi ni Apostol San Pedro sa kanyang sulat, ang sabi niya, Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng ibang bayan na nasa pangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito ang mga lugar na pinapatungkulan ng sulat ni Apostol San Pedro. Hindi po kasama rito ang mga tao sa Roma. Bakit? Dahil nandoon na si Apostol San Pablo. So sabi ni Apostol San Pedro sa kanyang unang sulat, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangibang bayan na nasa pangalat sa Punto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia at Bithynia. Iyon ang kanyang sulat. So, hindi kasali ang mga tao sa Roma. Mga minamahal, ito lamang nagpapatunay na bulaan ang claim ng Iglesia Katolika Romana. Hindi sila kilala ni Apostol San Pedro. Patuloy tayo sa ating pagbasa. Sa versikulo 5, ganito ang sinasabi. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa magitan ng panampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagalak bagamat ngayon ay sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong panampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na sira bagamat ito ay sinubok sa magitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalulahati at ikararangal sa pagpahayag ni Hesus
Kristo. Versikulo 8, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Na bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian. Mga kapatid, ang sulat ni Apostol San Pedro ay lahat ng mga sinaunang mga Kristiyano na taga Ponto, taga Galacia, taga Kapadosya, taga Asya at Bitinya. Hindi po kasali ang sa Roma. Bakit? Si Apostol San Pablo po ang nakatalaga roon. Mga minamahal. So, sabi ni Apostol San Pedro, kasi nangaral si Apostol San Pedro at mga apostol na 12, nasa langit na ang Panginoon Jesucristo. So yung mga na-convert nila, hindi nila nakita ng mukhaan si Jesucristo. Ngayon, paano nagawa ang ribulto? Kaninong mukha yon? Ang ribulto na nasa altar ng mga katedral at mga simbahan ng Iglesia Katolika Romana. Kaninong mukha kaya yon? Tapos lagyan nila ng karatula Inre. Jesus Nazarenus Rex Iocodinum. Iodaiorum, I should say. Jesus Nazarenus Rex Iodaiorum. Yan, di umano, Inre nakalagay sa karatula. See? Unang kabulaanan, complete sentence po ang inilagay sa karatula ni Jesucristo, hindi Henry. Pangalawang kabulaanan, si Jesucristo ay wala nakita ng kanyang mukha noong year 1st century, kundi mga apostol lamang at mga miyembro ng 120 members na na-convert ni Jesus Christ pagpunta niya, pag-akyat sa langit. So, kanino kinopya ang pangalan ng ribulto ng mukha ni Kristo di umano na nakabitin sa kanilang cross, na kanilang pinoprosesyon tuwing mahal na araw? Kaninong mukha yon? Wala nakakita sa mukha ni Kristo, sabi ni Apostol San Pedro. So, bulaang doktrina ang ipinamahayag ng Iglesia Katolika Romana dahil ipinapakita ang bulaang Kristo dahil ito ay ribulto. Bawal po gagawa ng larawan ni Jesucristo. Ngunit ito ang Iglesia Katolika Romana na nagpatotoo ayon sa kanilang doktrina na sila ang tunay na iglesia na itinagtag ni Jesucristo. Yan ay malaking kabuluanan dahil never na si Kristo ay naging ribulto. So, ang ribulto nila, tawag po dyan bulaang Kristo. Pangalawa, yung nakasulat na Inre, bulaan din po yan. Bakit? Complete sentence po ang nakalagay sa cross ni Kristo. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Jesus na taga Nazaret, Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Jesus Nazarenus Rex Iodaiorum. Ano ang kanilang karatula? Inre, shortcut. So, simbolismo din. So, malaking kasinungalingan. So, ibang ebanghelyo ang ipinakita at itinuro ng Iglesia Katolika Romana dahil ang lahat ay pinabulaanan sa banal na kasulatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Nabaron Jr. Ipinapangaral ang salita ng katotohanan upang ang mga nagpahayag na sila'y totoo na iglesia ni Kristo noong 30 AD at sila ngayon ang tunay na iglesia ay kabuluanan, particularly ang Iglesia Katolika Apostolada Romana. Salamat po. So tayo ay mag jumping jack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. God bless mga minamahal.